At kaugnay pa rin sa lagay ng panahon, makakausap natin si Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. Chris, good morning. Magandang umaga, Ivan. Chris, may inilabas na data ang US National Aeronautics and Space Administration o NASA. Ang sinasabi, yung rainfall amount daw na ibinuhos ng bagyong Agaton sa loob ng isang linggo. Mahigit doble na raw ng ulang ibinuhos ng bagyong Ondoy sa loob ng isang araw noong 2009. Ganito rin ba datos ng Pag-asa, Chris? Well, Ivan, simula nung nanalasa nga itong low pressure area, tapos naging isang tropical depression, nagkaroon tayo ng press conference noon at napansin natin na may mga ibang lugar o nakaraming lugar dito sa Eastern Visayas, maging sa Northern Mindanao, sa Caraga at saka Davao region na nahigitan na nga yung amount of rainfall na naibuhos nitong low pressure area palang dati, no? Kumpara doon sa monthly amount of rainfall na supposed to be natatanggap nitong mga lugar nito for the month of January. So it is possible na ito nga yung mga paulan na ito ay nahigitan pa yung mga malalakas na pag-ulan na dulot nga ng may ibang weather system dito sa ating bansa ng mga nagdaang taon. The mere fact na nalagpasan nga yung normals, hindi pa man din nagiging bagyo itong si Agaton, no? Low pressure area pa lang. Nalagpasan niya na yung monthly normals ng ilang lugar dito sa hilagat silangang bahagi ng Mindanao as well as dito sa ilang probinsya sa silangang bahagi ng Kabisayan. Chris, matanong ko rin lang, abnormal yung amount of rainfall. Eh yung ganitong weather system at this time of the year, kasi naririnig din natin sa mga reports sa foreign media, extreme ang weather sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Napakalamig sa Amerika, ito naman sa Australia, napakainit. Itong mga ganitong weather system sa ating bansa ngayon, normal ba yan para sa ganitong panahon? Well, Ivan, kasi ang nangyayari for the month of January, we're expecting at least one tropical cyclone. Natatama kung di man sa gitnang bahagi ng ating bansa, sa may Kabisayan, ay dito sa may bandang southern part, sa may Mindanao nga. Ang nangyari lang dito sa bagyong si Agaton or low pressure area, ang isang nagpaangat sa karakteristik nito kumpara sa mga ibang sama ng panahon na tumama sa parehong lugar sa parehong buwan, which is the month of January, ay napakatagal ng duration ito. From being a low pressure area and then naging isang tropical depression at ngayon nga balik ito sa pagiging isang low pressure area. At we're expecting this low pressure area to stay within the air responsibility possibly hanggang 2 hanggang 3 araw pa po. Kaya patuloy ang abiso natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa hilagat silangang bahagi ng Mindanao, na patuloy pa rin mag-monitor sa updates hinggil sa nabanggit na samahan panahon at maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Chris, mananatili siyang LPA ng 2 hanggang 3 araw pa. Gaano karaming ulan pa kaya nga asahan ng ating mga kababayan dyan? Katulad din ba ng mga bumuhos itong nakaraang 1 o 2 linggo? Well, base na rin sa nakikita natin na cloud developments itong low pressure area, ay posible pa rin po na magdulot ito ng moderate to occasionally heavy rains, lalong-lalo na po dito sa Northern Mindanao at saka sa Caraga region, pati na rin dito sa lalawigan ng Davao Oriental at maging sa Compostela Valley. At habang nananatili ito sa dagat, ay inaasahan natin na posibleng masustain yung gantong amount ng paulan as well as yung patuloy na pagde-develop ng mga cloud-inducing rains na makakapekto nga dito sa mga nabanggit nating lugar sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Chris, LPA, naging tropical depression, ngayon balik LPA. Hihina na ba ito ng tuluyan o baka lumakas pa ulit? Well, sa nakikita nating mga meteorological data available at base na yun sa analysis natin ng atmospheric model, ay posible ngang manatili ito bilang isang low pressure area sa loob ng 2 hanggang 3 araw dito sa karagatan na adjacent sa silangang bahagi ng Mindanao. Ngayon, kung re-intensify pa ito, ay patuloy po tayong magpo-provide ng update sa ating mga bayan. But so far, we're expecting this one to remain as a low pressure area within the next within 24 hours as well as within the next 2 to 3 days. Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa, maraming salamat. Magandang umaga sa iyo.